Pinakamababa, this is sad, ang Pilipinas sa reading at second lowest naman sa mathematics among 58 countries. Wow! Sadly, yan po yung katotohanan. Pero, wait lang. Wait. Huwag muna tayo masyadong stress dahil may pag-asa pa. Kasama natin ngayong umaga ang Officer in Charge ng Education Affairs Unit ng Quezon City Government. Welcome po sa Love, Tony Pet and Star Cara and everything. Of course, Ma'am Marie Chris Veloso. And narito rin po si Miss Carlene Cedilla ng Quezon City School Division Superintendent. Siya po ang Superintendent. Good morning po sa inyo. Good morning. Good morning, Dre. Good morning, Ma'am Love. At good morning din sa mga nanonood at nakikinig ngayon. Yes, good morning po. Good morning. And eto na. Ibabato na natin na marami tayong ibabatong katanungan sa kanilang dalawa. Unahin na natin si Miss Carlene. Bakit ho, yun nga, naiiwan tayo sa maraming bansa pagdating sa mathematics and reading. Ano po yung napansin po natin? Actually, marami po talagang factors kung bakit na nagko-contribute dun sa reading na mababa tayo sa reading literacy and numeracy, di ba? Siguro una, napakarami kasing distraction ng mga bata ngayon. Isa yan, di ba? Before, I think magkaka-age naman yung kami. Magkaka-age tayo. 21 po siya, 22, 23, 24. Okay, thank you. Noong una, talaga naman pag sinabing aral, di ba talaga nakafocus yung mga bata? Because before, television lang, naka-oras pa yan, di ba? Natatandaan nyo. Pero ngayon, I think children have more access to media and other distractions like gadgets, television, yun ang isa. Another is, of course, we need a very strong support ng learning environment. Okay. Diba? At hindi naman namin dinideny sa Department of Education. May mga kakulangan pa rin naman. Diba? At syempre, kailangan magtulong-tulong talaga yung mga stakeholders para mapunan yon. Diba? So, ngayon, kailangan kasi when we say a learning environment for reading, dapat may mga accessible libraries tayo, whether online man yan or physical libraries man yan. At saka, syempre, yung sa mga bahay, kahit sa mga bahay, dapat may mga learning spaces kung saan pwedeng mag-aral yung mga bata. When we talk of actual testing kasi, napatunayan din doon sa report, especially for PISA and other standardized international tests, na ang mga bata natin sa Pilipinas ay sanay sa narrative, sa mga stories. Pero hindi sila sanay magbasa ng mga informative texts. Diba? Like for example, scientific text, mga journal. Pag nagkaroon po tayo ng mga international exam, it's a varied or variety of reading materials. So pagkasakanay lang tayo sa isang aspeto ng text na binabasa, mahihirapan syempre yung mga estudyante natin magbasa. And of course, naka-add up pa sa problema yung pandemya. Diba? I think the 2 years has really given us a very wide learning gap na ngayon ay pilit namin. Naghahabol. May comparison po ba tayo nung sa kung bakit sobrang baba natin ngayon? Ano yung pinaka-last standing natin? Parang ganun po. I think the result that was given was 2018 pa. So, ibig sabihin, prior to pandemic, may learning loss na talaga. Meron na talagang gap in learning. And siguro dagdagan pa yun nung nagkaroon ng pandemya. So, you mean mas lumala ngayon after ng pandemic? We would like to assume, pero ngayon kasi wala pa talagang standardized test na binibigay. Because sa ngayon, nandun pa rin po tayo sa tinatawag nating learning recovery. Diba? Kung saan humahabol at tinatry natin stabilize muna yung education system. Kaya karamihan ng mga national and international tests ngayon naka-hold pa muna kasi nga yung katatapos lang ng pandemya. Kaya that's why you came up po with this literacy recovery, no? Talagang isa to sa mga solusyon po. Like, paano po ba natin mapapaliwanag yung program na to? Thank you, Dre, sa question. And thank you for having us here. Yung literacy or learning recovery program ay isang initiative ng ating local government ng Quezon City sa ilalim ni Mayor Joy Belmonte na nais i-address nga yung learning gaps. I just wanna commend really Miss Joy. Talagang sobrang galing. Grabe po yung pagsiservisyo niya ngayon sa QC. Salamat po. Gap sa reading and mathematics. So, iba-iba yan. Diyan ang pagbibigay ng storybooks, skill books, workbooks, even prescription eyeglasses sa mga bata. And isa dyan ay ang major program ay ang tutoring. No? And ang pag-establish ng Learning Recovery Trust Fund ng ating lungsod. Ay, ma'am, syempre sabi mo parang it's in Quezon City, no? Yung nito, parang nakakakuha nito ay mga taga-QC. Opo. May requirement po ba kayong hinihingi or basta taga-QC ka at kailangan mo ng support from us, ibibigay namin lahat tong support. Yung iba't ibang programa naman ay open to all public school students ng ating lungsod. So we have 158 public schools dito ng ating Quezon City. No? Yung sa tutoring,
Ito ay base sa assessment na ginagawa nila Ma'am Carlene. Kung saan may non-readers, kung saan may struggling readers, mahirap sa pagdating sa math. Doon kinukuha muna namin yung datos kina Ma'am Carlene para may assessment muna. Alam namin kung sinong tutulungan, saka sila ang dadaan sa tutoring. Yes, kasi we would like to believe that we should start with the basic. Tama diba? po. Kasi kung hindi naman marunong magbasa yung bata at pure siya sa numeracy, hindi siya makaka-move on sa ibang subject area. Reading and literacy, numeracy is the foundation of other learning. So kaya ang naging namin, dapat doon muna talaga mag-focus. Actually, education is the greatest investment. Ang daming gustong tumulong sa edukasyon. Kaya lang ang nakita namin na na-observe namin with Quezon City before, kung ano yung gusto nilang itulong, di ba? Kung saan-saan ang gagaling. Especially from the private sector. So, for Quezon City, what we try to do is to really try to focus the resources para mas masiguro natin na matatarget natin kung ano yung need ng mga bata. Yung mga volunteer po ba dito? Paano yung mga nag-tutor sa mga bata, mga nagtuturo po? Yung kami ay nag-pilot nung July, no? Yung tutoring is done by a third-party provider. So si third party, mag-orient siya sa parents, magpa-partner siya with the principal. Una, magko-conduct siya ng assessment. After ng assessment, tutoring na, and then post-assessment. Is it really government-funded o may mga investors po tayo? Ito, dahil sa bagit ni Ma'am Carlene, ang daming lumalapit. Saan ba kami tutulong? Sa health ba? Sa disaster? So, nakita ni Mayor Joy na dahil sa resulta ng World Bank na nabahala siya, no? So maliban sa funds ng ating lungsod, since maraming lumalapit, nagtawag siya ng call to action. Sabi niya, kung gusto niyo tumulong, especially businesses, why not help our students? No, so I just wanna share this, Ate Love, Sige, go. Correct me if I'm wrong, pero ang alam ko, ang QC ang may pinakamataas na fundings ngayon na binibigay ng government, and to know na talagang napupunta sa mga mahalagang bagay is really a good thing. Talagang buti po na na-disseminate yung budget ng sobrang... I think it's also aligned kasi with the good governance platform ng ating Mayor Joy. No? That's why ganun. But I'm sure ganun din naman sa iba't ibang lungsod. Totoo. Pero yun nga, parang kanina nasabi niya na parang sa tutoring. Yes po. Halimbawa, sa isang tutor, ilang estudyante ang pwede niyang i-tutor sa, ano yun, the whole week? Paano po ang proseso na ginagawa? Yung iba, siguro i-share ko yung naging pilot, no, ma'am? So, Oo. yung nag-pilot kami sa 2 schools, about 58 students. They underwent for 2 months, 48 hours of tutoring. So, that's 24 sessions, 2 hours per session, no? So, these are 58 students na non-readers, grades 2 and 3, and struggling readers. So, una in-assess sila at nalaman natin, on average, majority, they could only recognize, ibig sabihin kilala, at nabibigkas yung sound ng 7 out of 26 letters only. That's sad no? And then, after ng tutoring, nang sila in-assess naman, ngayon kaya na nila ma-recognize 22 out of 26 letters. Yay. At nakakabasa na sila nung sila tinest 20 out of 28 common words. Yay! So effective talaga! Nag-pilot po muna kami kasi ayaw natin mag-go Tama yun. all the Tama way. yun. Diba? Yes. Kasi gagamitin mo na ang pondo ng bayan. Actually, ganyan mo dapat ina-atake ang proyekto. May meron kang pilot muna talaga para ma-assess mo. And I'm glad na hand in hand ang LGU, ang DepEd para talagang alam mong eksperto para maayos yung paggawa ng project Hindi yung parang suntok sa buwan na ilalatag ay nakaplano. I-add ko lang, ma'am, isa lang to sa projects ng lungsod kasi may iba pang projects din ang DepEd. Dito ay sa school, no? Si Ma'am Carlene siguro can share yung community program naman yes, po. ma'am. Yes, Ms. Carlene. Actually, kami talaga sa QC, namin, we believe na it's a community approach to education, di ba? I think nakita naman natin for the longest time, DepEd has done everything. Sabi nga, kulang na lang, tumulay kami sa alambre at kumain kami ng apoy. Diba? Pero nakita namin, in spite of all the efforts, pag hindi talaga naging community approach, mahihirapan talaga tayo. Why do you think effective yung community approach? Ano ang target nyo? Bakit kailangan komunidad ang ating i-targetin? Because it has to be a continuous process, di ba? Pagkatapos ng eskwelahan, dapat tumawid siya sa
sa bahay, tumawid siya sa community. So lahat tayo, that's why, di ba, I think you are familiar with the cliche, it takes a village to educate a child. So ibig sabihin, kadalasan ang nagiging fitfall namin, concentrated kami sa eskwelahan, but ang bata ay nag-stay lang sa school ng siguro the most is 6 hours. Ano na mangyayari sa rest of the hours niya kung hindi masusupplement yung pagtuturo? So dapat yung mga magulang natin. Ito i-real talk ko lang kasi syempre meron tayong mga magulang na working, both parents, no? So paano natin nagagawang consistent itong kailangan pating sa bahay? Meron pa rin dapat ginagawa, ma'am. Kami ang namin is we launch the Quezon City Learning Community. Kung saan lahat ng mga aspects na yun ay magtutulong-tulong. So sa bahay, we admit that reality. May mga working parents, single parents, may mga magulang nga tayo na mismo sila hindi nakakabasa. So paano sila tutulong? So ang ginawa natin is we made an assessment of the parents. Ano yung kaya mong ibigay? So like for example, pag ikaw ay working parent, so anong pwedeng gawin? Una, i-ensure lang na pumapasok yung anak. Pangalawa, may reading materials at may reading space na nasa bahay. Kung may mga kasama sa bahay na nasa bahay na nananatili, kuya, ate, tito, tita, na pwedeng maging katulong para lang masiguro na yung learning time ng bata ay nasusunod, yun. Alamin mo kung ano yung mga programa sa eskwelahan. Gaya nito, sabi nga namin, that's why ang unang step na ginawa, lahat ng mga non-readers namin at non-numerates namin, minute namin yung mga magulang. Ganda! So that we could share to them the accountability and the responsibility. Diba na ito yung pwede nyong gawin kung ikaw ay working mother, single mother. Ang ating pong alternative learning system ay meron ding programa for beginning literacy. So kung ikaw ay magulang... Is it a general invitation? Yes. Opo. Actually, hindi lang naman sa QC yan. It's a general DepEd program. So, kung ang isang magulang hindi rin nakakabasa, you could also enroll para ikaw din ay matutong magbasa para matulungan mo yung mga anak mo. So, yun din po. Ganun din. Grabe yung target nyo, ha? Yes, I mean, di ba? Hindi pero lang nag-start sila sa maliit na mission. Hindi Ngayon, sila lumaki. parang ideal. Talagang i-perfect muna nila yung program nila. And to add to that, yung gaya ng tanong ni Ate Love kanina, ilan ba? So, it's 1:5. Okay. Na bata. The maximum is 5. Tapos nakita rin namin, kasi kadalasan yan, di ba, pagkatapos ng klase, tsaka sila binibigyan ng tutorial program. Siyempre, ang challenge niya, kaya dati, kasi may sa DepEd, madalas hindi nagwawagi dyan pag kami lang. It's because of the idea, factor yung pagbalik, kasi kailangan ng pagkain, ng pamasahe. So, included din po dito sa tutoring program, yung snacks ng mga bata. Kaya po ang halaga din ng essence ng community. Kasi kapag may community ka, may essence ka ng trust. Saka yung parang may codependent kasi kayo sa isa't isa, di ba? May suporta. Punta ka kahit wala kang pagkain. Sige, punta din ako. Magkakaibigan yung mga bata na yan. Tsaka meron ding ibang mga bata na talaga namang nagtatrabaho din. Yes. Maraming ganong mga anak na kailangan tumulong sa magulang. Ang ginagawa, bago makapag-aral, maghahanap buhay muna sa kauuwi. Talagang kung gustong-gusto kasing mag-aral, kahit nga dun sa hanap buhay, nagtitinda ng basahan, nagbabasa pa rin. Yes. Diba? At hindi kami tumitigil dun sa bahay. Because we would like to believe that the barangay could also help. Yes. So, moving forward, after siguro ng barangay election, kasi magbabago tayo ng mga leaders sa ating mga barangay, yun din yung isa naming target. Na sana yung barangay, di ba may mga education committee rin po sila, umalain sila dun sa programa namin. We would also want to maximize our SKs, yung mga kabataan natin sa television. Dapat actually, dapat yan ang proyekto nyo. Bagong platform to. Parang yun yung gusto sana namin na ma-align. Kasi kung yung mga SK natin sa barangay ay magbabahay-bahay, kung alam nila kung saan yung mga bata, and offer parang reading buddies lang. Para at least makontinue yung program na kahit Sabado, di ba yung community, kasi ang gusto naming maging sagot dito, pag ikaw bata may pangangailangan ka, saan ka pwedeng pumunta? Ibig sabihin, the whole community ay accessible sa'yo at tutulong sa'yo. Yung eskwelahan, sa barangay, kung gusto mo. Kaya ang target sa barangay is for them to have reading nooks in the barangay. Meron na po ba? I mean, kasi ang alam ko, ano yan batas talaga yan na dapat bawat barangay meron talagang reading nooks. Hindi pwedeng wala for children. Ang alam ko. Opo. Kasi kasama din yung literacy sa kanila. Di ba? Na meron sila rin po talagang literacy program. Yun naman ang sinisiguro namin na in Quezon City, magagawa,
magagawa namin yun. With the help of our mayor, talagang kayang-kaya. At nung nakaraan naman, yung mga outgoing mga barangay, at baka iba manatili pa rin, nag-commit din naman sila with the program. Pero nakikita rin namin yung malaking potential kasi nung youth, nung mga SK. Tama. Diba? Dapat po, lalo na sa mga SK ngayon, kayo yung mga magiging future leader, ano? Dapat po, kung ano yung magandang proyekto na meron yung mga nagdaan sa inyo bago kayo, ipagpatuloy nyo. Kasi para yan sa inyong mga nasasakupan. Make sure that it is implemented well. Yes, tama. Hindi natin Nako. kailangan yung mga bagong proyekto na hilaw pa. Oo. Kailangan yung mga Ito, nag-work na, eh. tested na, di ba? Tested. Supportahan na lang natin kasi masasayang yung funding ng government. Yes. True! Sa mga gustong makilahok sa programa po ninyo, sa mga gustong mag-donate, ayan na, kailangan saan po sila pwede makapag-ugnayan? Yes, po. They can email us at education@quezoncity.gov.ph. They can also call us at 8988-4242, local 3770. Yay! Maraming salamat! Meron pa po Flash ba on kayong the screen. dagdag na advice para sa ating mga magulang, sa mga estudyante na kasali po dito sa inyong programa, ma'am? At sana, gayahin ng ibang LGU. Yes. Dadaling ko yan sa Malolos, Bulacan. Yan! Go, ma'am. Of course, syempre sa ating pong mga Q-citizens muna, sa mga taga Quezon City at sa lahat po ng mga nanonood ngayong umaga, sana po lahat po kayo ay makita natin na talagang edukasyon pa rin ang susi po sa kinabukasan ng ating mga anak. So, the greatest investment not only for money, but time and effort ay talaga pong pagtuunan natin yung pagbasa ng mga anak. Yun din yung isa, ha, di ba? Na aside dito sa mga programa, malaking bagay po talaga, lalo sa mga magulang, na bigyan ng oras po talaga para magbasa sa mga anak. Kung natatandaan nyo noon, we all learn reading through our parents, di ba? Na binabasaan tayo ng nanay natin, ng tatay natin. Yun po ay talaga napakalaking bagay din para sa atin. Co-parenting ng lahat-lahat, hindi lang ng mga totoong magulang. Maraming salamat! Miss Mary Chris! Thank you. Maraming salamat po. Hi! Sa mga naman, sa Profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya! I love ya!